Okay, so once again, happy Sunday po sa ating lahat. And it's a bad weather. Sino yung maagang dumating? Hindi na inabot ng ulan. Okay, so nakapag-almusal pa. Ayan, so mga busog pa kayo. Kaya, yung bang busog ninyo, kayang tumagal ng mga 2 oras. Okay, sa mga 1 oras lang naman. Ayan. So, anyway, sino po yung nakakita dun sa post natin, dun sa ating page, Pillar Page na advanced reading ng Daniel chapter 3? Because we will be looking sa Daniel chapter 3 today. Ano? Ibig sabihin, yun po yung magiging basis ng ating pag-uusapan sa umagang ito. We're looking upon our series. No? Ano na yung ating series ulit? Still standing. So yan po yung ating pag-uusapan the whole month of September. Anyway, para doon po sa mga bago, we have our FB page, meron tayong YouTube, meron pa tayong TikTok, meron tayong mga SOCMED, so if you want to follow, kung meron kayong FB page or meron kayong account, so yan po yung mga tinalang po ninyo, you can, pwede nyo picturean, tapos tignan ninyo, and then you can like our page para na-update kayo. Kasi from time to time, nagpo-post kami ng mga announcements, ng mga Bible reading, ng mga pictures of what is happening in our church, yung mga naging previous na mga activities natin, yung mga activities na highlights, no, at saka yung mga mga naka-line up na mga activities. Okay na ba yan? No, so, yun lang ba yun, Jacel? Okay na yan? Okay, so we have our Facebook, YouTube, and all. Okay, so simulan natin. We'll be reading Daniel chapter 3, but instead of reading verse 1, kaya pina-post ko yun, kasi masyadong mahaba. Verses 1 hanggang 30. So I will jump dun sa verse 12 na hanggang verse 30. But for the sake of parang pinaka-background, magkaroon kayo ng idea what the book of Daniel is all about. Anyway, how many of you have read the book of Daniel? Book of Daniel, ito yung ito ay isang apocalyptic book. Apocalyptic means it has something to do with the future. Ito yung book of Revelation ng Old Testament. Okay, merong mga prophecies dyan na kapag tinignan mo, nandun din sa book of Revelation. Okay, so chapter 1 hanggang 6, it's more of historical. And then chapter 7 hanggang yung pinaka-last chapter, more on prophetic. Prophetic means merong mga nakalagay dyan na prophecy about what will happen in the future that will soon take place. Yung iba, nangyari na. So yung chapter 1, mga kapatid, it started, yung book of Daniel, it started with the invasion of Babylon. Yung Babylonian invasion dito sa nation of Israel, particularly yung Judah. Okay, kasi yung Babylon under King Nebuchadnezzar, ano yung parang pinaka-major feat na historical na naalala ko, elementary days ko, nabasa ko na yung Hanging Garden of Babylon. Elementary days, dun sa social studies about history. So dun ko unang nabasa yung Hanging Garden of Babylon, in which talaga namang etong si King Nebuchadnezzar, isa yon dun sa mga naging major accomplishment niya. So, yung Babylonian invasion, meron siyang 3 stages. Okay? Yung first stage, yun yung simula nung chapter 1. It happened around 605 BC. BC means before Christ. Okay? So, nagkaroon ng second invasion ulit
And then yung third invasion, ito yung pinaka-ultimatum. Ito yung parang pinaka-finale. It happened naman 586 BC. Dito sa panghuli, yung third invasion, ito na yung time na they have destroyed totally, dinestroy nila yung nation of Israel, particularly Jerusalem. How many of you are familiar with Jerusalem? Jerusalem at yung unang temple na itinayo ni Haring Solomon. So that happened 586 BC. Pero dito sa first invasion, ang ginawa lang nitong si Nebuchadnezzar, meron siyang mga kinuhang mga noble, yung mga young people. Asan yung mga young people dito? Okay? So, dito sa first okay, so yun ang gusto ko sa inyo. So, dun sa first invasion, mga elite na mga kabataan, no, mga elite na kabataan, yung dun sa royal family, dun sa nobility, ang isinama niya. Yung mga tinatawag na the cream of the crop. Okay? So, eto yung mga kabataan, the elite. Sino yung mga elite dito? Meron mga royal blood dito. Okay. Wala bang may mga royal blood dito? Ngayon, dahil na kay Kristo na kayo, royal blood na kayo. Okay. Dati siguro, green ang blood ninyo. Hindi. Okay. Verde ang dugo no? Ngayon, royal blood na kayo, no? Pero dito nga, mga kapatid, mga elite of royal blood ang kinuha nila. That means, mga kabataan na handsome. Tingnan mo yung katabi mo. Handsome ba yan? Handsome. Pangalawa, healthy. Pangatlo, brainy. Okay? So, hindi lang handsome, healthy, at saka brainy. Tingnan mo yung mga kabataan na katabi mo kung handsome ba yan, healthy ba yan, at saka brainy. Ano yung purpose? Ano yung purpose ni King Nebuchadnezzar? Bakit yung mga young people ng mga royalty at mga nobility yung kinuha niya? Para magkaroon ng tinatawag na brain drain sa nation of Israel. Okay? Naintindihan nitong si Nebuchadnezzar yung sinabi ni God Jose Rizal, ang kabataan, ang perwisyo ng bayan. Parang ganun nangyayari ngayon, no? Hindi naman, siguro. Okay. Dapat dinagdagan ni God Jose Rizal, ang Kristiyanong kabataan, ang pag-asa ng bayan. Dapat kasi dinagdagan niya eh. Di ba kasi hindi naman lahat ng kabataan eh. Dami nga nating, ewan ko, dun sa paligid ninyo, kapag tinignan ninyo yung mga kabataan, minsan sinasabi natin na parang walang pag-asa Pilipinas. Di ba? Tama ba ako? Meron ba kayong mga ganong observation? O hindi naman? Masyado lang talaga akong negative. Pastor, masyado ko lang negatibong mag-isip. So, para magkaroon ng brain drain dun sa nation of Israel. Para nga naman, kapag kinuha niyo yung mga healthy, handsome, mga intellectual, what will happen to the next generation? Mawawala nung tinatawag na think tank yung nation of Israel. Okay? At syempre, kapag alam natin na wala na yung mga intellectuals, ano yung mangyayari dun sa nation? So, yun ang ginawa nitong si Nebuchadnezzar. At dito nagsisimula yung kwento ni Daniel at nung tatlo niyang kaibigan. The three Hebrew friends of Daniel, na ang pangalan nila ay Hananiah, Mishael, at Pastor Alex, Azariah. Okay? Later on, dahil they were assimilated dun sa nation of Israel, pinalitan yung kanilang pangalan. Kasi yung Hebrew names, kapag sa mga Hudyo, kapag binigyan ka ng pangalan, merong meaning yun. Okay? Hindi sila basta-basta nagbibigay ng pangalan na walang mga meaning. For example, no? Yung Hananiah, later on magiging Shadrach eh. Kaya mas naging famous sila doon sa pangalang Shadrach,
Meshach, at saka Abednego. Yun yung binigay na pangalan sa kanila na Babylon. Pero yung original name nila, Hananiah, means Yahweh is gracious. Okay? Yahweh is gracious. And then, Mishael means who is like God. Mamaya makikita ninyo na itong pangalan nila magkakaroon ng fulfillment. Narinig na niyo yung word na self-fulfilling prophecy? Narinig na niyo yung term na yon? It's a self-fulfilling prophecy na pag sinabi mong may sakit ako, magkakasakit ako, that is a self-fulfilling prophecy. Kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, nangyayari. Kaya yung faith declaration natin, importante yun mga kapatid. Kung ano kasi yung sinasabi mo, yun ang nangyayari sa iyo. Self-fulfilling prophecy. Pag lagi mong sinasabi ay pangit ako, papangit ka talaga. Pag sinabi mong tamad ako, magiging tamad ka talaga. Pero kung sasabihin mo na successful ako, magtatagumpay ako, more than conqueror ako, healthy ako, strong ako, that is a self-fulfilling prophecy na mangyayari sa buhay mo. That's faith. Anong pinagkaiba ng faith sa fear? By definition, pareho lang yan, ang faith at saka fear. Okay? Kasi, faith at saka fear, pareho lang ang definition. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, nangyayari sa'yo. So, faith at saka fear, pareho lang yon. Kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Ano yung difference? Faith is positive, godly. Fear is, negative and demonic. Okay? Faith moves the hand of God. Tama? Pag mayroong pananampalataya, ang Diyos kikilos. What about fear? Sino kikilos? You got it right. So, Mishael means who is like God. Azariah means Yahweh has helped. Tandaan ninyo yung kanilang definition ng kanilang pangalan kasi mamaya makikita natin na nangyari yung pangalan nila sa buhay nila na kapag pinagsama-sama mo, Yahweh or God is gracious, who is like our God who help. Mangyayari yan mamaya dun sa babasahin natin. Okay? Ready na kayo? Tabi mo, katabi mo. Ready ka na ba? Ready na si Pastor. Okay. Kahapon pa. So let's start reading. We will be reading Daniel chapter 3 verses 12 hanggang 30. So once again, inaanyahan ko po kayo na tumayo at bilang paggalang sa salita ng Diyos, nating babasahin sa umagang ito. Verse 12, let's start reading. Ngunit may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Sila po ay sina Shadrach. Sila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila iginagalang ang inyong mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na pinatayo ninyo. Nang marinig yon ng hari, nagalit siya ng gusto. Kaya ipinatawag niya sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa rebulto kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na hurno. Tignan natin kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na pinatayo ninyo.
Dahil sa sagot nilang yon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila at kitang-kita ito sa kanyang mukha. Kaya iniutos niyang painitin pa ang hurno ng 7 ulit. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang pinakamalakas na sundalo na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at itapon sa naglalagab na. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa hurno na hindi na inalis ang kanilang mga damit. Namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. At silang 3 na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na hurno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnesar, bigla siyang tumayo sa laki ng kanyang pagkamangha. Tinanong niya ang kanyang mga opisyal, hindi ba't 3 lang ang itinapon sa apoy? Sumagot sila, opo, mahal na hari. Sinabi ng hari, tingnan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi na sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos. Kaya lumapit si Nebukadnesar sa pintuan ng naglalagablab na hurno at tinawag sila, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan, halika kayo rito, at lumabas silang 3 mula sa hurno. Pagkatapos, nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, komisyoner, at ang iba pang mga opisyal ng hari, at nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy usok ang kanilang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nagsugo siya ng kanyang anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. Hindi nila sinunod ang aking utos. Minabuti pa nilang mapatapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniutos ko ng sinumang tao sa alinmang bansa, lahi o wika na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ng katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay sapagkat walang Diyos na makapagliligtas katulad ng kanilang Diyos. At binigyan ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Napakagandang kwento. Ang magiging problema na lang po natin ay paano natin siya bibigyan ng application sa makabagong panahon. Because if we will be looking at the story, ang sinasabi lang niyan is either you bow or you burn. Bow, yumuko, or burn, masunog. No? Kaya dito po, meron akong 2 pangunahing tanong dun sa bawat isa sa atin. Number 1 is, hanggang saan ka ba handang makisama kahit alam mong mali? At hanggang saan ang kaya mong ipaglaban para tumayo para sa Diyos? It's a very relevant question, timely question, lalong-lalo na dun sa panahon natin ngayon, dito sa ating bansa na pinag-uusapan yung malawakang korupsyon, yung flood control projects na tinatawag, na kapag tinignan naman natin, sino ba yung nagupo dun sa mga senador, mga congressman na yon, na sino ba yung mga bumoto sa kanila, kundi karamihang mga Pilipino na ibinenta yung kanilang mga boto sa halagang 500 or hindi nga mas malaki, okay sana kung mas malaki, di ba? Minsan mas maliit kaysa dun sa 500 na yon. Pero siyempre sa atin ng mga Kristyano, mag-iiba ang kwento. Pangalawa, mga kapatid, ay matutunaw ba yung pananampalataya mo sa gitna ng pagsubok o magniningning sa gitna ng apoy? What do you think will be your answer to this question? No? So, pag-usapan po natin today, no, mga kapatid, etong topic na to, fireproof faith or faith in the fire. Kapag tinagalog natin, hindi ka matutusta kapag si Kristo ang kasama. Okay, hindi ka matutusta kapag si Kristo ang kasama. Manalangin tayo, Panginoon, maraming salamat po
sa umagang ito at naniniwala po kami na sinasamahan po ninyo kami ng inyong Santong Espiritu. At Lord, we just ask you to mangusap po kayo sa amin. At kung meron mang mga areas sa aming mga buhay na kung saan ay nakikipag-compromise po kami, mga areas sa aming mga buhay na kung saan ay natetest yung aming faith, Lord, show it to us. Enlighten us, O God, at nang sa gayon, Panginoon, ang conformity po namin ay hindi sa worldly standard, kundi dun sa godly standard. Yung standard po ninyo na sinet sa pamagitan ng biblical truth, Lord, ng gospel na aming pinangahawakan bilang mga Kristiyano, bilang mga anak po ninyo. Maraming salamat sa umagang ito at alam namin na kasama namin kayo at dahil kasama po namin kayo, you are willing and available to move in our midst. You are willing and available to move upon our lives individually kung ano man yung aming need, Lord. Iparanas po ninyo sa amin ang inyong miracle, ang inyong power, at ganun din, most importantly, by listening to your word, magkaroon po kami ng purposeful at intentional na mga buhay. Maraming salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Okay. Sino po sa inyo naiintindihan? No? Ibahin ko muna yung tanong. Sino dito yung mga Kristiyano? Kristiyano na. Alam mo alam mo ng buong puso mo na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo dahil merong mga binabago ang Panginoon sa buhay mo. Hindi pa tayo perfect, pero alam natin we have that consciousness that we have relationship with God. Paano natin nalalaman yon? Kasi pag-isip mo pa lang sa umaga, di ba, naisip mo na si Lord, dati hindi naman ganon. Okay? Dati nga, nung wala ka pa kay Lord, hindi mo pa tinatanggap si Jesus. Magsimba ka mga 2 beses lang sa isang taon. Ano yung 2 beses na yon? Birthday at saka mahal na araw. Nagsisimba ba kayo pag mahal na araw? Hindi nga, madalas nasa kayo bakasyon di ba? Usually, birthday at saka Pasko. Di ba? Okay, after that, mamamas 2 beses sa isang taon. Birthday at saka Pasko. Doon mo lang naaalala si Lord. Pero ngayon, iba Di ba, in everything that you do, as a believer in Christ, ang unang-unang parang pinakaunang tanda dyan is sa lahat ng bagay sa buhay mo, lagi mong ipinapanguna si Lord. Tama? Pag meron ka mga decisions na gagawin, pinagpipray mo, Lord, samahan po ninyo ako. Lord, tulungan po ninyo ako. Lord, ano pa ba yung mga prayer ninyo? Ano yung mga prayer ninyo? Prayer reveal, please. Ano yung mga prayer nyo? Yung pag-gising mo sa umaga, ano yung sinasabi mo? Thank you, Lord. Diba? Samahan nyo ako sa araw na ito. Bigyan nyo ako ng lakas. Diba? That's the meaning of you seek first the kingdom of God. And then, pag Sunday, kumbaga nagiging practice mo na you attend the fellowship, church. It's a way of, anong tawag dito? It's a way of resetting. It's a way of refreshing yourself in the presence of the Lord. Kaya naging practice na natin. Ibig sabihin, wala nang nag-uutos sa'yo na, magsimba ka ngayon. Diba? Kumbaga, ikaw na mismo, alam mo na that is one spiritual discipline na kinakailangan mong gawin. Tama ba yon? Okay. So, eto mga kapatid, bilang mga Kristiyano, alam natin na madalas nasusubok yung ating pananampalataya. Tama ba? As a Christian, mga kapatid, understand na yung faith natin, it will be tested. No, masusubok yung ating pananampalataya. Binanggit yan dun sa 1 Peter, no, na yung ating daw pananampalataya parang ito ay isang lantay na ginto
na dumadaan minsan at times sa apoy. Okay? Bakit at times, mga kapatid, sinusubok ang ating pananampalataya? Para madalisay? Oo. Ano pa ba? Maging matatag? Ano pa ba? Bakit yung pananampalataya natin natetest? Di ba, sino ba yung nagtetest dun sa ating pananampalataya? Alam natin, di ba? Unang-unang persona na galit sa atin ng mga Kristiyano, walang iba si Taning, di ba? Minsan may mga Kristiyano na nagtatanong, bakit kung kailan ako naging Kristiyano? Doon parang medyo dumami yung pagsubok. Nagtataka ka pa ba? Di ba? Kasi nga, galit sa iyo si Taning. Dati kasi kabady-body mo siya. Umaklas ka na sa samahan. Samahan niya. Sa organisasyon niya. Tama? Organisasyon ng SMS. Alam niyo yung SMS? Samahang makasanglibutan ni Satanas. SMS. Okay. Samahang makasanglibutan ni Satanas. Umaklas ka na. Di ba dun sa organisasyon na yon? Kaya ngayon, nagagalit siya sa iyo. That's why there will be a testing of faith. Now, hindi mo naman makikita, hindi mo marirealize yung kilos ng Diyos sa buhay mo kung wala yung test of faith. How can you know that you are an overcomer kung hindi na-test ang faith mo? Tama? Paano mo malalaman na ang Diyos kumikilos dun sa buhay mo, kumikilos dun sa mga pinapanalangin mo, no? At paano mo malalaman na nagtatagumpay ka dun sa iyong mga problema kung hindi natetest ang iyong pananampalataya? So yung testing, mga kapatids, it's parang yung tinatawag nating blessing in disguise. Amen? So, ano yung nangyari dito sa kwento na ating pinag-uusapan? There will always be a pressure from the world to bow down. In the case, no, dun sa kaso nung nila Shadrach, Meshach, at saka ni Abednego, ang pinagagawa sa kanila ay lumuhod dun sa gintong estatwa na ginawa nitong si Haring Nebuchadnezzar. Ang taas niya ay 90 feet. Okay, 90 feet ang taas. Ang lapad ay 9 feet. So imagine mo yon. 90 feet is equivalent to mga 7-8 na floor na bahay or building. Tapos 9 feet ang laki. At ang sabi sa kanila, ang naging decree ng hari, kapag narinig yung, ano yung tunog? Tunog ng, ano yung tunog? Tambuli. Okay, tambuli. Kung ano man yung tunog na yun, ano ba yung tambuli? Trumpet? Ano sa English? Ha? Okay, so parang ganun pala, no? Para siyang horn. Okay, pag narinig yon at nakita nila na ipinaparada yung gintong estatwa representing Nebuchadnezzar, kasi that time, nung ancient, ancient days, yung hari, itinuturing nila yung kanilang mga sarili na mga Diyos. So parang Diyos na mga nagkatawang tao. Okay? At yung gintong yon, gintong estatwa na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar, that is in response dun sa chapter 2 kasi meron siyang naging panaginip na walang makapag-interpret. Okay? Ang nakapag-interpret lang si Daniel. Kasi paano i-interpret ng mga astrologers, ng mga yung mga magikero dun sa Babylonia, ayaw niyang sabihin kung ano yung kanyang napanaginipan. Interpret ninyo, pero sabi niya, hindi ko sasabihin kung ano yung napanaginipan ko. Ni-reveal ng Diyos kay Daniel. Ang panaginip pala niya, sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang
malaking estatwa, malaking tao, na ang ulo ay ginto, no? Tapos yung chest at saka yung kamay ay silver, yung stomach at saka yung parang pinaka legs, etong part na to ng legs ay bronze, no? And then yung baba ay ano yung isa? Iron. At ininterpret yon ni Kingdom ng mga 4 world empires. Sabi ni Daniel sa kanya, yung gintong, yung ulong ginto, yun ay nagre-represent ng iyong kingdom. Pero after ng iyong kingdom, merong isang panibagong kingdom na darating. Yung tinatawag na Persian Empire. Representing the silver. And then, after the Persian Empire, darating naman si Alexander the Great. Yung Greek Empire. And panghuli, the Roman Empire. At doon, pagdating nung Roman Empire, bandang dulo, merong isang bato na biglang, anong tawag dito, tumama doon sa paa nung estatwang yon o nung taong yon, and then bigla siyang, ano nangyari? Nabuwal at naagnas at nawala. At yung batong yon, sabi niya, naging isang malaking bundok at yung kingdom na yon mananatili, pertaining to the kingdom of the Lord Jesus Christ. Nangyari ba yon? If you're familiar with your history, mga kapatid, makikita natin tong 4 world empires na to. Babylonian, Persian. Sino nanood ng 300? Yon. Those are King Artaxerxes. That is the Persian Empire. And then sumunod, kung pinanood ninyo, sino nanood? Alexander the Great. The Grecian Empire. And then after that, the Caesars, yung Roman Empire. At nung time na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, that was the time of the Roman Empire. Okay? So, in their case, mga kapatid, they need to compromise. Kailangan nilang sumamba, no, dun sa Diyos-Diyosan na yon. Now, sa panahon natin, wala nang rebulto. Okay, walang rebulto. Pero, ano yung mga modern times na God? Yung God o yung mga idols sa ating panahon na hindi natin napapansin na sinasamba ng mga tao sa ating kapanahunan. What do you think are these gods? Modern gods na katumbas nung statwa ni King Nebuchadnezzar. Again, tinanong ko si ChatGPT. Limited kasi yung aking understanding, no? Pero tinanong ko si ChatGPT, sabi ko, ano yung modern times na God na sinasamba ng mga tao that is equivalent to the God na pinapasamba ni King Nebuchadnezzar? Ito yung sagot niya. Sabi niya, in Daniel chapter 3, the golden statue represented a demand for loyalty and worship to something other than the true God. Today, we may not bow literal statues, but there are many modern forms of idolatry that compete for our devotion. Here are some parallels, modern golden statues or idols of today. Walaan ninyo, ano tong mga modern statues or idols of today? Money, pasok yan. Ano pa? Fame, pasok din yan. Ano pa? Okay, tingnan na lang natin para wag ko na kayong pahirapan pa. Number 1 sa list, materialism and money. Okay? Success, wealth, and possessions can become objects of worship. Di ba yung bang, maintindihan mo naman wala ka ng panahon para sa Diyos. Wala ka ng panahon para sa pamilya mo. Di ba? At lahat yun ay sinasacrifice mo at the altar of money, materialism, and success. Kaya sabi ni Jesus,
hindi kayo pwedeng maglingkod sa Diyos at saka sa pera. Number 2, power and influence. Political ideologies, positions, and authority can be elevated above God. Siyempre nga naman, kapag meron kang posisyon, naalala yung security guard na viral yun, di ba, pinakulong nung DPWH. DPWH pa lang na di ba? So, gusto, at attorney siya, di ba? Kaya ko, kung si Brother Angel, alam mong updated sa FB, People may compromise integrity just to gain or keep power. Nangyayari ba yan sa gobyerno ng Pilipinas? Nangyayari. Number 3, hindi nyo nahulaan to. Fame and social media validation. Okay? Bakit? Chasing likes, followers, and online attention can become a form of bowing to the idol of self-image. Yung bang sense of identity mo at saka worth, ibinebase mo dun sa mga likes and comments dun sa post mo. Okay? Na parang kapag walang nagko-comment, walang nagla-like, malungkot ka. Uy, di man lang ni-like. Di ba? So, parang affected yung joy mo, yung mood mo dun sa ganung bagay. Many sacrifice truth and authenticity just to be accepted by the crowd. You're familiar with the word FOMO? Familiar sa word FOMO. Means the fear of missing out. Diba? So maraming mga ganyan na feeling nila FOMO sila. Okay, yung friend nila nag-post nandun sa kung saan man yon, tapos fake lang pala, no? Mga AI lang, tapos inggit na inggit ka and all. Di ba? So, walang reality, hindi naman authentic. And then ikaw, naapektuhan yung joy mo, yung sense of fulfillment mo, and sense of contentment because of those posts. Amen? Now, hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na masamang mag-post sa Facebook. Okay lang yon. Diba? Pero wag mo lang hahayaan, yun nga, na naapektuhan yung identity mo, yung self-worth mo, and all, just because of those likes and comments and all. Number 4 is pleasure and entertainment. Marami. Kapag tinignan mo, hindi naman kumbaga nakatago na Diba? Hindi na siya visible. Yung modern forms of God sa panahon natin are invisible. Okay? Pero, nagko-compete dun sa heart natin, it competes dun sa ating loyalty and worship sa God. When comfort, amusement, or entertainment consume more time and devotion than God, they become idols. Hindi niya sinasabing masama yung pleasure and entertainment, ha? Okay? Kailangan natin yan. Tawag natin dyan ay breath of fresh air. Okay, ano pa yung minsan sinasabi natin na term na unwind, na relax. Kailangan ko mag-relax. Masyado akong na-stress sa office and all. So, kinakailangan ko mag-unwind. That's okay. Parang pinakasabat mo. Pero kapag nagko-compete na yan at nagko-consume na yan ng more time and devotion than God, it become an idol. Sabi mo sa katabi mo, so far, wala pa naman ako dun sa mga nababanggit. Okay. So, number 5 is ideologies and human philosophies. Viral ngayon. Ewan ko kung nakita niyo dun sa mga Facebook nyo. Charlie Kirk, a Christian, an evangelical Christian na kumbaga debater, ang pinupuntahan niya dun sa mga college campuses, and pro anti-abortion,
same-sex marriage. No? So, in other words, may pagka-conservative yung kanyang political stance. Okay, pero ang main focus talaga niya is magdala ng revival dun sa mga college campuses, at ang pinopromote niya is yung MAGA. Make America Great Again by experiencing revival. Okay? How many of you have yung Utah shooting? Binaril kasi siya. Diba? Doon sa Utah, doon sa isang college campus doon sa Utah. At ito ngayon ay nag-i-spark ng parang anong tawag dito? A spark of spiritual enlightenment doon sa maraming kabataan, kasi maraming mga tao ang na-influensyahan nung kanyang preaching nung gospel message ni Jesus Christ. So imagine, dahil dun sa yung ideolohiya, papatay ka. Alam mo yon? Papatay ka just because of you don't agree. Di ba, hindi ako nag-agree sa'yo, hindi ko magkaiba tayo ng opinion, then you will be, parang papatayin mo ako. Anong sense? Anong sense nun? So, pero ginagawa yun ng maraming tao kasi ideology and philosophy became their idol. Parang Nazi. Diba? Superior race, dahil sila yung superior race, kinakailangan eliminate the Jews. Parang ganon. Wala namang ganon dito, di ba? Pero yun ang question ko, mga kapatid. Kung kaya nilang pumatay para dun sa kanilang pinaniniwalang ideolohiya at pinaglalaban nila ng patayan yun, bakit yung pinaniniwalaan mo, tinatago mo? Ba't kaya? Di ba? Bakit mas malakas ang sigaw mo dun sa yung political figure na pinaniniwalaan, at pagdating dun sa usaping pang Diyos, hindi ka nagsishare? Nagagets niyo yung punto? Dapat mas malakas ang boses natin when it comes to our faith in God rather than dun sa pinaniniwalaan mo. No? Ideologies and human philosophies. Number 6 is pwede ring maging idol. Relationships and people. Idolizing celebrities. Biruin mo, gagastos ka na magkano para lang maka-attend ng concert ng BTS. Gets nyo? Tapos pag mag-o-offering ka sa church. Gets nyo? Okay. Pakisabi sa katabi, wala nun dito. Wala nun dito. Okay. Pero it can be, no? Kapag, yun nga, leaders or even romantic relationships, putting them above God can be modern idol worship. Nakikita nyo yung sense? I hope nakikita nyo. Lalong-lalo na dun sa ating mga kabataan. Even family or children, if placed above God, can unintentionally become idols. Lastly, pinaka-importante, madalas dito nagkakatalo. Alam nyo kung ano na yon? Kung ano yung idol na to? The idol of self. Okay? Self. Ego and pride. In our age, self-worship is rampant. Paano yun lumilitaw? Follow your heart. Diba? Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Paano kung yung nasa puso mo it's against the will of God? Saan yung susundin mo? Will of God? Puso mo. Tandaan nyo mga kapatid, ang puso na hindi naka-attach sa Diyos, yan ay mandaraya. The heart is, sabi ng Jeremiah, the heart is deceitful.
Kantahin nyo, Mandarayang Puso. Gets? Tahimik. Di ba? Moral of the story, mga kapatid, huwag laging sundan ang dinidikta ng puso. Okay? Our heart as a Christian, supposedly, nandyan na yung Holy Spirit. It's the Holy Spirit that guides you in the things you do. Amen. Klaro ba? Pakitabi kang katabi. Pakisabi sa kanya, aray. Gets? Nagagets natin? Okay. Sabi ko kay Agnes kahapon, parang mas Kristyano pa si ChatGPT kaysa sa mga... Imagine, alam mo yon, tinanong ko siya, ano yung mga modern form of idols? Ako, ang alam ko lang, kung una ako yung gumagawa. So, iniisip ko ano ba yung mga modern form of idols. Yun, success, materialism, halos yun lang eh. Kaya sabi ko tanongin ko nga si ChatGPT, mas, alam mo yun. So, follow your heart. You are your own truth. Okay? Ano sabi ni Jesus? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kadalasan naman kasi you are your own truth. It means what you feel. Pakiramdam ko, babae ako. Lalaki ako. Dahil ba pakiramdam ko, babae na ako? Kung sinabi ko sa inyong pakiramdam ko, pusa ako. Pusa na ako? Diba? So, hindi mo pwedeng gawing parang principle yung I am my own truth. Because there is only one truth. At yung truth na yon, that can be found in Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. And sabi ni Jesus, the truth, if you know the truth will set you free. Kaya nga tayo lumaya eh. Di ba, dun sa mga maling paniniwala na dati ang pagkakilala mo sa sarili mo, ako'y bigo, ako'y anak ni Satanas, ako'y anak ng kung sino-sino, ako'y mangmang and all. Pero nung mabasa natin yung Word of God, ang sabi ng salita ng Diyos, I love you with an everlasting love. You are precious in my sight. You are more than conqueror in Christ Jesus. You are a child of God. You have the Holy Spirit. Those are truths that can only be found in God's Word. And that is the very reason, mga kapatid, kung bakit sinasabi namin sa inyo, at minsan talagang pinagtutulakan na basa tayo ng salita ng Diyos. Because when you read your Bible, you read the truth, and then your eyes will be opened, enlightened. And it is through the Word of God, the Bible, na ang Holy Spirit nangungusap sa atin. Amen. Sino sa inyo mas nagagalak na magbasa ng Biblia kaysa sa pocket book? Meron ba bang pocket book? Lumang-luma, ano? Ano na lang? K-pop. Wattpad. Yan, medyo milinya ng dating, pocketbook. Natawa dun sa pocketbook. So, yung mga yan, no? Yung mga yan, yung modern form of idols, na kung saan sinasamba ng maraming tao sa ating panahon ngayon. That's why, in our modern day, na kung saan, kung ano-anong sinasamba ng tao, we should have the courage to stand. Not to bow down dito sa mga idols na to, kundi to stand for the truth. Kagaya nung ginawa ni Charlie Kirk. No, na
Yun nga yung sinabi ko sa inyo, yun yung unang question ko, di ba? Doon sa introduction, na ang sabi ko sa inyo, ano na yung question? Hanggang saan ka ba handang makisama kahit alam mong mali? At hanggang saan ang kaya mong ipaglaban para tumayo para sa Diyos? So as a Christian, we should not bow down to this modern form of idols, kundi tayo po ay tayuan natin yung ating pananampalataya. So kagaya netong si Hananias, Mishael at Azariah, they have the courage to stand for the Lord. Anong sabi nila kay King Nebuchadnezzar? Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, may accusation against them ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Ito pa yung matindi doon. Pinapakita kung hanggang saan yung kanilang loyalty and allegiance sa Diyos. Anong sabi? 18. Pero, kung hindi man kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na pinatayo ninyo. That is the kind of commitment netong mga tatlong mamang to. So, we will not bow down. Liligtas kami ng Diyos. Ngayon, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod. Ganun ba katindi yung ating paniniwala sa Diyos? Amen? Na kapag natetest na yung ating faith, we will still parang remain faithful sa Lord. Mananatili tayong tapat para sa Kanya. Amen ba yan, mga kapatid? So, we should have the courage to stand. And ang mangyayari naman dito, ending, no, ang sinasabi dyan, yung tunay daw na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, ito ay pagtitiwala sa Kanyang kalooban kahit na hindi na ayon sa ating inaasahan ang kinalabasan. That is the kind of faith, no, yung pananampalataya na kinakailangan ma-develop sa atin as Christian. And ito yung naging result nung kanilang faith, nung kanilang pagiging tapat sa Panginoon. Sabi diyan, maaaring hindi ka laging iligtas ng Diyos mula sa apoy, pero lagi mo siyang kasama habang ikaw ay dumaraan dito. Klaro ba yun sa atin? Malinaw ba yun sa atin na kahit ano pa yung pinagdadaanan natin, kasama natin ang Panginoon? Ano yung promise niya? Ano yung promise ni Lord? I will, Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Doon nga doon sa mga ganong pagkakataon doon sa ating buhay, mga mahihirap na sitwasyon, doon natin nakikita yung Kanyang malayang pagkilos. Doon natin nakikita yung Kanyang kamay na gumagawa doon sa ating mga buhay. No? Doon natin nakikita yung himala ng Panginoon na gumagawa sa ating mga buhay. Those are the times, mga kapatid, na kung saan napuprove natin ang katotohanan na merong Diyos at kasama natin siya. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero dun sa mga ganong pagkakataon, may pagsubok na dumating sa ating buhay at tumatayo tayo ng may pananampalataya, those are the times that we see God working in our life. Ano na yung kinakanta natin? Even if you are working, ano yung kinakanta natin? Waymaker. Diba you're familiar with our song Waymaker? Even if, ano na yung mga ano niya? Even if I don't see, you're working. Even if I don't
feel it, you're working. Anong kasunod? You never stop working. Never stop. Never stop. Okay? So, yun ang nangyari sa kanila. At yun din, equivalent, yung mangyayari sa atin if we stand for the truth. Kapag ang tinayuan natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi dyan, Isaiah 43, verse 2, sabi dyan, when you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. In other words, yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ka matutusta kapag si Kristo ang kasama. You will burn brighter. Amen? Mas magniningning, mas magiging matingkad ang iyong pagka-Kristiyano. Mas magiging maningas ang iyong pagiging Kristiyano. Amen po yon. Minsan kasi parang ano lang tayo eh. Alam mo yon, parang nakikiuso, nakikigaya. Okay. Ay, saan ka nag-church? Ha? Doon. Malaki yung church namin, may mga artista. Yung pala kaya nag-church na may mga artista. No? So, no. Amen? Nagagets po natin mga kapatid. So, let me just end with this. No, na doon po sa mga time ng test sa ating buhay, by faith, yung mga testing sa ating buhay, yan ay magiging form of testimony later. Isang patoto ng malayang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, ang testing ay pagkakasakit. And through faith, pinanghawakan mo. Sa pamagitan ng pananampalataya, yung promise ni Lord na, I am your healer. I am your Jehovah Rapha, the Lord that heals you. The Lord your physician. So sa ganung testing, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos by faith. And then you experience God's healing. That test became a testimony. Amen? Na naghintay ka ng tamang panahon. Lord, in your time, yung pinagpipray ko, mangyayari sa buhay ko. It will become a testimony. So the test will become a testimony. Kaya yung meaning ng kanilang mga pangalan na God is gracious, na God who is gracious, and there is no other God than Him, He will help me. Yun ang nagkaroon ng katotohanan sa kanilang mga buhay. Amen po? So let me end with this statement. Walang testimony kung walang test. Pero kapag dumaan ka sa test na kasama ang Diyos, ano mangyayari? Ang iyong buhay ay magiging buhay na patotoo ng kanyang katapatan. So either you stand for God, bow down to an idol. Pili ka. Idol, maliit na Diyos na iyong sinasamba, o Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Pili ka na lang. Dadaan ka dun sa test, pero that test will become a testimony of God's faithfulness, God's love, God's miracle sa iyong buhay. Amen? So make a stand. Make a stand. Kaya nga sabi ni Joshua, choose today. Di ba? Mamili kayo sa araw na ito kung sino ang inyong sasambahin. Ang mga Diyos-Diyosan dito sa lupain na ito o ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na lumikha ng langit at o lupa. So, you choose, you make a stand. And do not compromise your faith. Kasi pag kinompromise mo yung faith mo, wala kang magiging pagkakaiba dun sa mga SMS, samahang makasanglibutan ni Satanas. Ganun pa rin ang makikita sa iyo. Amen pa? Let's all stand, let's pray. Tapusin natin. So, let me make an appeal mga kapatid.
Ano yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit this morning? Ano ba yung mensahe na sinasabi sa iyo? Ano yung mensahe ng Banal na Espiritu na sinasabi para sa atin? Gumawa tayo ng pagpapasya ng isang choice na, Lord, ikaw lamang, wala nang iba. Amen. Hindi yung, Lord, ikaw, pero meron pang iba. Para in case na mag-fail ka, meron akong backup. Di ba? Hindi ganon. It's either, ikaw lang, Lord, o wag na ikaw, Lord. Iba na lang. So, pili tayo. Ano yung sinasabi sa atin ng Holy Spirit today? So, make a firm decision to serve God with all your heart. Amen. Love God with all your heart. Since siya po, committed siya sa atin, kinumit niya yung buong buhay niya para sa atin, let us also be committed and faithful to our God, our Lord Jesus Christ. Amen po. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Thank you for this message. Makita po namin yung truth, Lord, na meron kaming mga pagdadaanan, merong mga testing. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, in the world we will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So, ganun din, the same manner, dito sa mundo, merong part nung aming journey na merong at times, makaka-experience po kami ng mga troubles. Pero, dahil dun sa promise nyo na you are with us, we will always overcome. Ano man yung dadaanan po namin na pagsubok, nandun lagi yung promise ng inyong presence. And yung presence po ninyo, it is your presence, Lord, sabi ng inyong salita, that will make us dwell in safety. In other words, it is your presence that gives us the assurance that we will overcome and we will be more than conqueror. Higit pa sa mapagtagumpay dahil kay Kristo, dahil sa inyo, Panginoong Jesus, na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po for that blessed assurance, Lord God. At yun yung lagi po naming panghahawakan, Panginoon. At Lord, sa amin pong panghawak sa inyong salita, makikita po namin yung mga himala, makikita po namin yung pagtulong po ninyo, makikita po namin yung provision ninyo, makikita po namin yung pagliligtas po ninyo sa lahat ng mga bagay na aming kakaharapin. You are far, far, far greater, Lord God, than all the things that we will encounter in this world, O God. Salamat po dun sa truth na yan. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen, Amen, Amen.